Sapagkat meron tayong Diyos na kinakapitan ng lahat. Kaya natin sa iyo sa tumatang ng mga Biblia sa Lamentations chapter 3, verse number 20. Please, salamat po, Pastor Jan, sa first po ng explanation. Lamentations chapter 3, verse number 18-23. Diyan po yung talaan po natin babasahin ng message po ay Brian. Salamat po sa kalat po na Jesus na kayo po'y nakakaupo na. Maraming salamat po din. Isa po ang malaking pagpapala po na makita po ang isang iglesia na nakapatuloy at tumatayo na walang ibang naging fundasyon at naging dahilan kundi yung ating Panginoon. Amen? Ito po sa tema po natin, God's faithfulness in the midst of chaos. Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga kaguluhan. Naniniwala ako na ang bawat mananampalataya ay nagkaroon ng katulad ng bakit ng buhay po nila. Ako po ay nasi ng July 7, 2007. At pinakapatas ng July 8, 2007. Bago po ako nasi, ay talagang hindi po naging maganda yung buhay ng Pastor G. Ako po ay naging kaya po. Nabasa po sa mga gang, nabasa sa mga fraternity, at minsan naging pitsan po ng buhay, ito yung klase talaga sa ito. Kaya papansin nyo, yung aking galit ay may tama. So, ito yung naging parang naging chance na binigay sa akin ng Panginoon para makita ko yung kalagayan kong magulo. At mas tingnan ko kung yung mas dapat para mapakayos. At yun nga, ito yung naging dahilan kung ba't kunti-kunti ako napalapit sa Diyos at nakilala ko ang Panginoon. At bago man ako maligtas, ako po ay nasa INC sa Iglesia ni Cristo. Tayo, mga Iglesia ni Cristo. Naniniwala ako na yung pati po na yun, yung pagkakasapos ng buhay ko, tumagal din po, pero buti na lang, meron po isang pastor na tigap sa akin. Ang pastor ko po ay tuwing po, kapatid ko ng aking nanay. At kung po yung nagtiyaga sa akin, din ako po ay nakaunawa, naligtas, unti-unti po binago po ng Panginoon. At hindi ko po akalain na ako po yung magiging pastor sapagkat ang akin lang po desire noon ay makita lang po yung young people sa church. Okay lang po sa akin yun. Tayo po na yung nakikita ko kasi yung ito ng Panginoon kung paano po siya mag-administer at talagang ano lang sa iglesia. So yun po yung isang bagay na kinakatakot po. Sabi ko parang hindi ko kaya. Pero salamat dahil nga naniniwala ko na ang Diyos ang nagbigay ng kaisa ng buhay ko. Naniniwala rin ako na Diyos mismo ang maumuna kapag ako ay nalilingkod. At hindi ko lang short, ako po ay nalilingkod at yun po ay dahil sa biyaya ko. Until now, hindi ko po pinabago. At until now, meron pa rin po pinabago sa buhay ko ng Pastor Jim. Amen? Para po sa akin, hindi naman po talaga tayo finished product. Until now, meron pa rin sa aking pinabago po ang Diyos. Amen. Gusto makuha natin yung most today. Yung po sa binasa po natin, sa Lamentations, ang pamagat po ay Christ above chaos. We say chaos, that is a state of complete disorder, confusion, or lack of control. Meaning, everything is out of order talaga. Okay? Or a situation that will be trouble and peaceful. Meron tayong kaguluhan, kalituhan, meron tayong mga bagay na talagang walang pakiusan. Naniniwala po tayo dyan. Ang confusion o ang chaos is a natural thing. Natural po na mayroong chaos, kaguluhan, because nasa mundo po tayo. According sa John 16 verse number 26, mismo sa Christ binigsabi na mayroong po kaguluhan sa mundo ito. So meaning, that's a natural thing na mararanasan natin bilang isang mananampalataya. At hindi lang po yan natural, but also essential. Bakit po essential? Because mas natututo tayo kapag mayroong magulo sa sitwasyon ng buhay natin. Mas natututo tayo kumapit sa Panginoon. Mas natututo tayo kumapit sa Panginoon. Pag mayroon tayong mga kalituhan, mayroon tayong mga walang kaayusan, at mayroon tayong kaguluhan na ating nararanasan sa ating bilang sa mga pananampalataya. So meaning, that's only not natural, but also essential. Kumbaga, minsan nagiging pakinabang din sa atin. Mas tututo tayong magtapat,
mas susukat natin kung saan na ba tayo naging tapat sa Panginoon or sumusunod sa Panginoon. At yun po yung isang bagay na talagang kinalulugan po ng Diyos na tayo po yung natututo na lumapit at umapit po sa Kanya. Salamat naman sapagkat sa kabila ng ito po yung natural, ito po yung essential, pero huwag natin kalimutan na mayroon po supernatural naman na Diyos na pwede natin lapitan at pwede po natin kapitin. Meaning, supernatural God, God is always in control. Amen. Although meron tayong mga bagay na parang ayaw natin maranasan, but God's in control. Naniniwala ko sa 4 taon po na pag-a-administer po ng Pastor Jazz sa iglesia po ng Jesus Christ Bible Pastors. Marami siyang mga naranasan na hindi niya kontrolado, but God's always in control. Diyos pa rin mismo ang nag-aayos sa mga bagay na minsan hindi natin maintindihan na naranasan natin sa iglesia sa ating mga likod po ng Panginoon. Naniniwala ko kay Pastor Job sa haba po ng taon. Salamat po Pastor Job sa yung first na kagaya sa akin bilang isang bagong likod. Yung po isang treasure po sa akin sa bawat po nabakain mo po sa mga matagal po likod ng Diyos. Sapagkat yung po isang naging hamon po sa akin para kami po mga bakang likod ay lalo po magpatuloy at pastinan kung sino po yung nararapat po sa mga likod. At doon po sa ating binasa, alam po natin na ito po isang malaking pagpapakita na sa kabila po ng kabuluhan at yung pagkaalis po ng tao ng Diyos, but still, ang Diyos ita ba? Okay? At huwag naman po natin gamitin lagi parang praise na despite of my unfaithfulness, but God still faithful to you. Although minsan sadsad na sadsad at parang abuso na yung ganung klase yung praise eh. Pero dapat natin makita yung aral po sa likod po na yun na sa kabila po ng hindi po natin pagkatapat, but still God still faithful na ibig sabihin lang po na kinakailangan po ang Diyos ay tapat, kinakailangan dapat din po tayo ay tapat. Hindi na po natin gagawin yung abuso, yung ganun klase praise na parang masabi at na ma-justify yung ating sarili na sa kabila ng aking kainaan, sa kabila ng aking kakulangan, pero ang Diyos ay tapat. Pero ang pinakaliasan po doon, sa kabila ng ating kahinaan, kakulangan, nararapat lang na matutunan natin na dapat may Diyos na tapat at dapat bilang isang mananampalataya na tayo ay dapat yung maging tapat. Amen. Panginoon. So, chaos is part of life. We experience financial struggles, sickness, broken relationship, persecution, uncertainty. May mga bagay na ating nararanasan na ayaw naman talaga natin maranasan. Pero yung po ay parte sa ating buhay, sa ating mananampalataya. Parang yung mundo po natin, ang mundo po natin ay natagpuan po ng Diyos ng buhay ng Diyos Word. Walang kaisa. Everything's out of word. Yan po ang natagpuan po ng Panginoon. Pero, nung time na natagpuan niya ang ganyan mundo, kapag sinira nga po ng kaway, yun po inayos niya. So, ano ibig sabihin? Yung mundo ito, mayroong Diyos na nag-ayos. Amen. Parang kapag yung relo po natin, kapag ang relo po natin ay sira, natural, meron kang lalapitan para mag-ayos. At hindi mo naman pwedeng ilapit doon sa mga tao na hindi mo mag-ayos. Natural, kung lalapit sa tao na marunong mag-ayos ng relo. Nakakita ko ng mga nag-aayos ng relo, ang hirap kasi meron silang nilalagay na dito sa mata, na parang lente. Parang lumaki yung kasi napakaliit ng mga test na kayo. So parang lumaki. Sabi ko, hindi pala ganun kadali mag-test na kayo. At hindi naman pwedeng ipaayos sa doktor. Maliban lang kung mayroong specialist yung doktor. Tama? Hindi mo rin pwedeng ipaayos sa guro sapagkat maaaring hindi alam ng guro pag-ayos ng relo. Natural, kung mayroong kang unang lalapitan para ayos ng relo na sira, doon sa marunong mag-ayos. The same thing, the same principle. Kung meron ng unang mag-aayos ng buhay po natin, hindi po yung religion. Hindi po yung tao. At kung meron ng tayo unang kakapitan at lalapitan para yung buhay po nito ay maayos, ng iba po yung ating Panginoon. At yun po ang isang magandang pagtoo po natin na kung bakit ikaw at ako ay naayos ng buhay sa buhay, merong behind the scene, merong Diyos na nag-ayos po yan. Amen? At salamat po sa Panginoon sapagkat unti-unti po at pinapakita po ng Diyos yung buhay po natin na ayos. Ganito din po sa cellphone. Kapag ang cellphone po ay sira, natural, di ba paayos po yung po sa marunong mag-ayos ng cellphone. Inibig sa computer po. Ang ibig sabihin ko kapatid, makikita po natin kapatid, na walang ibang mag-aayos ng buhay na meron tayo,
maliban po sa Panginoon. Amen. Okay? Pero gusto ko maunawaan po natin, what should we remember when life is full of chaos? Although ito po'y natural, ito essential, pero rin dapat nating maalala, kapag ang buhay po natin ay punong-puno ng kalituhan, kaguluhan, at punong-puno ng walang kaayusan. Number one, tingnan po natin, kunin po natin sa talata ng Matthew chapter 8, verse number 20-27. Matthew chapter 8, verse number 20-27. Ang sabi ko siya, what should we remember when life is full of chaos? And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest, so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, why are you fearful, you have little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the man marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Amen. So makikita po natin yung kapatid na completely disorder yung situation po ng mga disciple. But ang pinakamaganda po dito, what should we remember when life is full of chaos, Christ's faithfulness is ever present in the midst of chaos. Amen. Alam po natin, yung time po na yan, ang mababansin po natin sa talata, hindi po iniwan ni Jesus at pinabayaan ni Jesus yung kanyang mga disciples. Christ never leave, no forsake. Ibig sabihin, hindi ka iiwan ni Jesus kapag mayroong magulo sa sitwasyon po natin. Hindi po tayo iiwan ni Jesus kapag mayroong tayong bigat. Hindi tayo iiwan ng Diyos kapag mayroong tayong kalituhan. Pinapakita lang po, Christ's faithfulness is ever present in the midst of chaos. Kapag mayroon tayong kalituhan, kaguluhan, ang Diyos po lagi natin ay nandun. Kaya nga siya tinatawag ng omnipresent because He is present everywhere. Ibig sabihin sa kabila po ng mayroon tayong kabigatan, kaguluhan, matinding pangangailangan, Christ's faithfulness is ever present in the midst of chaos. Amen? Amen. Minsan may mga pagkakataon, ginagawang dahilan ng ibang mananampataya, Pastor, hindi mo na ako mag-tears kasi magulo ang sitwasyon po namin. Pastor, hindi ko na ako makakakit ng prayer meeting kasi medyo may kalituhan ako at medyo mayroon ako matinding pangangailangan. Di ba dapat nga mas magandang ilapit natin sa Diyos kapag ano po yung ating sitwasyon? Amen. Sapagkat naniniwala tayo sa kabila ng ating magulong sitwasyon, sapat pa rin ang Panginoon. Hello? Amen. So makikita po natin, mapapansin po sa talata na ang ating Panginoon na hindi po pinabayaan ang kanyang mga disipulo, pinapakita niya lang po na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo buwabayaan. In fact, ang problema, kaguluhan natural. Yan po ang katotohanan po niyan. Okay? Wala pong pinangako ang Panginoon na pagkatapos po natin maligtas, magiging smooth yung buhay po natin, magiging magaan, magiging okay ang lahat. Sa totoo lang po, bilang isang mananampalataya, mas lalo po tayong ilusig sa kabila ng ginagawa natin tama. Amen? Kung kailan naman tayo nag-ayos ng buhay, doon naman tayo ilusig. Doon naman parang hindi naging tama yung ating ginagawa sa Panginoon. Pero salamat sapagkat pinapatunayan ng Diyos sa kabila ng hindi magandang nararanasan natin, hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Patunay rin ng Diyos na ang Panginoon po ay tapat. Kaya nga sana kapatid, sa kabila ng ating nararanasan, sana mas gawin natin yung bala, kumbaga gawin natin, pangawakan natin na kahit na ano mangyari sa aking pastor, hindi man maganda ang sitwasyon, magpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Amen. Mas pipiliin ko pa rin manatili sa Diyos. Hindi ko natin gagawin yung dahilan, yung mga nararanasan natin hindi maganda, para sabihin, Pastor, ayaw ko na. Pastor, hihintot na ako. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ko kontrata. Yes. Hindi ko position sa contract lang. Hindi ko 1 year lang, kapatid. That's lifetime commitment. Amen. Hello? Matakalim po ba? Yung katabi ko, walang problema?
Ikaw, isang araw walang pagkain. Bakit kapag isang taon na walang kain yan? Ano ba gano'n? Ang hirap nito. Diba? Ibig sabihin sa kabila ng ating nararanasan, huwag natin kalimutan na ang Panginoon ay kapagpalit. Christ is never present in the midst of chaos. At yun po yung dapat natin makita at maintindihan. Pangalawa, tingnan po natin yung ibabala po niya. In verse number 27, but the man marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the seas obey him? Mapapansin po natin sa talata po niya, hindi agad-agad inalis niya sa isang bagyo. Ang bagyo po ay, siya po literal na bagyo, pero kahit mga pagkakataon, ang bagyo tutukoy sa mga nararanasan po natin kabigatan at mga hindi natin inaasahang pangyayari sa ating buhay. At bakit hindi inalis agad-agad ni Lord ang bagyo na yan? Sapagkat makikita po natin, ang nais po ng Panginoon, kung meron tayong mga ganun klaseng karanasan, at kung meron tayong unang tatawagin, walang iba kundi siya. Amen. Amen? May mga pagkakataon, kung tayong tumatawag doon sa iniisip natin tao makakatulong sa atin. Pero minsan, nag-fail tayo. Why? Because ang tao hindi naman perfecto at nabibigo ang kanyang pangako. Pero naniniwala tayo kapag meron tayong ilapit na kabigatan sa Panginoon, sinuko sa Kanya, alam po natin hindi tayo bibiguhin. At yung po talata po niya, makikita po natin, tinuturuan po ng Panginoon na kung meron pa kayong unang tatawagin at pagtitiwalaan, walang iba kundi Diyos. Kapag meron kang kabagsakan, ako nang sasalusin ang Panginoon. Amen? Kapag meron kang kabigatan, ako nang makapagaan sa iyo, Panginoon. Kapag meron kang kaguluhan, ako nang magbili ng paypano, walang iba kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka iiwanes. At kung meron kang unang dahilan, ba't hindi niya inaalis ang mag-iwa, parang mas napitan mo siya. Amen. Okay? Minsan, ang tao ngayon, kung sino yung pwedeng mas makatulong sa kanya, yun ang unang kanyang lalapitan. Salamat. Siguro sa araw ko naman, hindi naman siguro yung ang unang nilapitan ni Pastor Jazz, yung gobyerno. Hindi naman siguro mayor. Salamat naman sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo kung meron ang unang nilapitan. Inyong pala sa pangalan eh. Jesus Christ, Bible Baptist. So siguro naman si Pastor, ang unang nilapitan, ang Panginoon. Amen! Hindi kaguluhan. At sa 4 na taon na yun, maaaring maraming karanasan si Pastor Jazz sa ministry na nagbigay sa kanya ng sakit sa ulo. Malata naman. Saan ang ibig sabihin? Dapat natin maintindihan sa kabila ng bagay ni Brad, ang pastor nyo, mas pinapakita niya ang unang gapitan ng Panginoon. Amen? At pangatlo, makikita niyo po natin dyan, siya mismo ang nakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Okay? Kapatid, huwag natin isipin lagi ito. Na kapag maganda ang trabaho ko, nasa magandang posisyon ako, may pera ako, may maganda akong pamilyang pinagmulan, nakakahulugan na parang panatag at payapakan sa buhay. Hindi po lahat ng bagay kaya magiging ng pera. At hindi po lahat ng trabaho o posisyon ay kaya magbigay ng kapanatagan. Naniniwala pa rin po tayo na ang unang sukatan at pinagmumulan ng katuwaan at kapayapaan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kahit na pagpalain ng Jesus Christ Bible Baptist Church, naniniwala ako, mas titignan pa rin natin yung nagpala kaysa dun sa pagkapala. Sapagkat alam po natin na yung po yung nagbigay talaga ng susi para pagpalain po kayo. Amen? Sa 4 na taon na yan, alam nyo kapatid, maaaring marami ng ginawang kagulo ng diabo. Amen? Sa church po namin, Pastor, gano'n. Talagang medyo, ako Pastor, medyo nag-mistake ko kasi yung people. Kasi, ang young people, malaki ang magagawa sa loob ng church. Kasi nandiyan sila kayo nalakas. Pero yung mga pagkakataon, ang unang tinitira at binugulo ng diabo, walang iba kundi yung mga young people. Kasi alam na mayroong magagawa yung people sa loob ng church. Alam niyo natin kayo nagkita kasi. Okay? Kaya sinasabi ko sa young people, dapat mayroon kayong goal. Itong young people, may goal naman eh.
Yun nga lang, maagang magkasanggol. Huwag ba yun naman? Pero kung meron man dapat unang gulang yung people, magamit talaga kayo ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kung meron tayong unang tatrabahuin, yung gawain po ng Diyos, sapagkat unang-una, bilang isang mananampalataya, kung meron bang unang dapat ilagay natin sa ating puso, yun ay pagganap at paggawa sa ministeryo ng Diyos. Alam niyo ba yung ating ginagawa sa Panginoon, yung pinakamataas na angkas ng paggawa? Amen? Right. At alam niyo ba, ang pinakamababang trabaho ay hindi yung basurero. Ang pinakamababang trabaho, yung trabaho ng jablo. Kaya nga jablo. Okay? So as a church, dapat natin mas makita ko that Christ's faithfulness is ever present in His case. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Alam po natin, kahit na umabot po ng 20 years, naniniwala po tayo, ang Diyos ay magpapakita pa rin ng katapatan sa iglesia nito. Kaya kanina, sabi ko, si Pastor Joe, 1993, sabi ko, 30 years na po, yung Diyos. Habang nasa taas ako, sabi ko kay Brother Jordan, maraming karanasan ng Diyos niya. Pero ang pastor, pag nakita yung pastor, parang baby-kiss. Parang wala lang, sinang si pastor. Kaya sabi ko, habang nagkasalita si pastor, talagang sabi ko, makikinig ako. Kita issue ko yung ano pa. Tapos sabi ko sana, pastor, alam mo yung bakay? Yung bakay. Baka may inunda. Baka may Pangalawa, Christ of chaos, nararating lang na mas makita natin yung katapatan ng Panginoon kaysa sa ating buong kabubuhan at kalituhan. Pangalawa, tingnan mo. Christ's promise is our anchor in the midst of chaos. Alam mo, kung meron man tayong sasandalan sa panahon ng kaguluhan at kagipitan, kakulangan, naniniwala ako yung pangako ng Panginoon. Christ's promise to keep believers steady in life's field of uncertainty. Lives often marked by storms, trials, disappointment, discouragement, distress, depression, yung mga bagay na nararanasan natin na ayaw naman talaga natin, but that's natural. Pero huwag natin kalimutan yung pangako po ng Diyos. Kesa, tignan mo yung problema, mas tignan mo yung pangako ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag inisip yung problema, wala namang magbabago, problema pa rin. Pero kung gusto ko sa Panginoon, naniniwala ko, mas may magagawa ang Panginoon. May problema ka sa anak, ayaw mo bago yung anak mo, hindi ilapit mo sa Panginoon. May problema ka sa asawa, hindi mo kayang bago yung asawa, hindi ilapit mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kapatid, may mga bagay tayo ayaw talaga natin maranasan, pero kinakailangan, mas tignan mo yung pangako ng Diyos. Kaso, may mga pagkakataon, mas tastik tayo sa problema. Kesa mag-stick tayo doon, gusto natin yung pangako ng Panginoon. Para ganito kapatid. Pag meron kang matitipang kailangan ng sabi ng Bible, ang pinaka-provider namin wala yung tao, kundi ang Panginoon. So, mas tignan mo. So, instead of tignan sa provision, mas tignan mo yung provider. Amen? May mga pagkakataon, meron tayong mga unrest and unpeaceful situation. Kapag mas nagtiwala ka sa iyong sariling kakayanan, sariling dulo, may mga pagkakataon, hindi ka napapayapa. Pero kung ilalapit mo talaga sa Panginoon, dahil nga siya yung pinaka-source ng kapayapaan, naniniwala tayo, mas lalo nagiging payapa ang lahat. At kapag mas lalo mo nilagay sa Panginoon, mas lalo bumubulo. Napapansin niyo po ba? Akala mo ba natin yung mga nakalayo sa Panginoon, lalo mas napapanatag kapayapa? No! Mas lalo mong nagiging magulong sitwasyon. Parang gano'n. Diba, meron tayong mga Wi-Fi, may mga internet tayo. Kapag napunta ka sa internet, doon sa source mismo, malapit yung connection mo. Ang lakas, makasagap ng signal. Ang dali makasource. Pero, kapag iba yung kunting lumalayo, humina yung signal. At kapag tuluyang mo napalayo doon sa pinaka-Wi-Fi o internet connection, anong sinasabi? Internet connection problem.
Bakit po? Because you are totally disconnected doon sa ano? Sa connection. The same principle po sa ating buhay dito sa mga nagtataya. Huwag mong isipin na pag napalayo ka, mas lalo mamaw ka na mamaya. No! Mas lalo magiging magulo ng sitwasyon. Bakit po? Sapagkat naniniwala po tayo, wala po ibang magbibigay ng kagaanan maliban po sa Panginoon. Kaya habang ito ay mayroong bigat, mas lalong indikasyon yan, mas lalong ilapit sa Diyos ang bigat na yan. Kung meron ka matulog pa kailangan, naniniwala pa rin tayo, mas lalong ilapit sa Panginoon yan. Sapagkat unti-unti mong ilalayo yan, naniniwala ko, iba po yung maging outcome yan. Ang isang maging outcome po yan, mas lalong hindi maging maganda ang sitwasyon. Naalala ko po yung pandemic. Yung pandemic, wala ko nakaguluhan yun eh. Tama? Yung may panic buying, dumating sa point na hindi ako makahinga. Di ba nauso yung pag hindi ka makahinga, ano ka na, tawag doon? Ayun, kandidat ka na sa ganun. Ay, hindi ako makahinga, hindi mo na nalabas ako. Hindi ka mo nalabas. Ano ba? Parang meron pa ako, active pa ako. Ang ginawa ko, ginawa ko si Pastor Jun. Hindi ko naman iiwan factors. Kala ko kasi katapusan ko na yung time na yun. Pastor, may nararanasan ko ngayon sa physical ko, hindi ko ako kaya. Tasagsagan ko ng pag-ibig, Pastor. Tinakbukangon ako, nagpatak ko. Iniwan ko yung miss ko. Miss ko agad, umiiyak, sabi ko, excited. What pa na? So, kadaling sabi ko sa tinakbuhan ko, no? Sa PDH, yung PDH ko, private hospital ko yun eh. Di, yung time na yun, meron silang DPT ba tawag doon, yung medical women nurse, yung totally covered na ano. Di sabi ko, nurse, hindi ako makahingan. Ay, ganun ba sir? Eh, dapat mag-check ka muna. Ngayon, pastor, yung cemetery, i-check naman. Okay naman. Kasi sabi ko, sir, okay, sige, oxygen ko. Parang hindi ka makahinga. Hindi, ako po nakakaramdam eh. Hindi rin talaga makahinga. Eh, kasi po, i-feel po natin na ganyan po kalagayan mo, automatic siya, hindi ka makakauwi. Kasi maaari po kayo, kasi ganun po yung kalagayan. Eh, ano ba dapat ang tulong? Ganito gawin sir. Tanong po kayo doon, kung talagang sinasabi hindi kayo makahinga, kasi sinasabi nyo parang posibilidad na yung problema, magtanong po kayo kung magkano po ano. Hintay kayo, talagang mahal. Nagtanong ako, ma'am, gusto mo magpa-admit kasi ito yung kalagayan ko. Sige po sir, 25,000. Nakahinga ako naman ba? Parang bumukay yung lang ito eh. Dahil ako kasi pumasok sa akin. Sige po yun. At yung time na yun kapatid, nagkaroon din ng panic buying, pastor, kaguluhan, nagkakaumusan, ng alcohol. Parang pati kulang natin, alcohol na lang ulit, no? Nakita ko ng misis ko, nakaganyan sa bintana. Sabi ko, anong problema? Mati ang problema ngayon. May panic buying. Problema sa panic buying. Hindi ko naman ba? Nagkakapusin yun. Anong sabi ni misis ko? Wala tayong pambili, huwag ka mapanik. May point siya. Ano ko, sa that time, pastor, hindi ng worship service. At that time, wala akong service talaga online. Pero mas nakita kong bumalaw at kumilos at katapatan ng Panginoon. Amen. Mas lalo akong sumandal at kumapit ng And God will also provide. Pero siyang ginagamit talaga na tao. Amen? Basta uunahin mo lang yung dahilan. And Christ's promise is our anchor in the midst of chaos. Christ's promise gives us comfort. Amen? Christ's promise gives us certainty. Christ's promise gives us courage. Yan po yung mga pinibigay po ng pangako po ng Panginoon. Alam nyo, kapag meron tayong dati standing on the promises of God, may ganun tayo last week. Kapag meron tayong tinatayuan na matibay ng pundasyon, sa ating pagsubok, yung matinding problema, but still we are unshakable pa rin. Parang si Job sa Bible. Di ba? Na-shake yung kanyang finances,
Na-shake yung kanyang negosyo, na-shake yung kanyang family, but hindi na-shake po sa kanya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? The same principle po sa atin. Ma-shake ka man sana sa tinatawag na pinansyal, ma-shake man ang family mo, but still, naniniwala ako, kung ang shake mo yung pananampalataya mo, mas pipiliin kong manatilit mo patuloy. Amen? Amen? Hindi po natin gagawin yung dahilan, kauluan, kalituhan, kagigitan, hindi kaisan. Sabagat naniniwala po tayo ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. And Christ promise, give us courage, give us comfort, give us certainty. May mga bigat tayo, pero hindi kasi lang yan na kinakailangan natin lumapit sa Panginoon. Wala akong ibang magpapabaan maliban sa Diyos. Amen? Mabigat na ang sitwasyon, inalayo mo sa Panginoon. Di ba? Mabigat na ang sitwasyon, hindi mo magpapatuloy. Palagay kaya natin, masala kayong gagaan. Amen? Amen. Mas tayo mo lang yung bibigat na. Pastor Jazz, sabi ko ga, kala ko Pastor Business eh. Kala ko, Pastor Jazz na kasawa na. Ang bunga kala ko, Pastor. Nasabi ko, hindi pa pala. Amen? Kung tutuusin, dapat si Pastor Jazz, hindi maayos sa sitwasyon. Magulong kanyang kaisipan. Iyan taon na Pastor Jazz? 44. Doble 4 pa. Pero, pag tinit mo si Pastor Jazz, Pastor, inaantay ko kung sino yung panahon kong gino. Diba? Sa kabilang nag-iisip Pastor Jazz, alam niya na mayroong Panginoong Papa. Amen. Kasi mahirap yung Pastor Joe, na nag-iisip Pastor tama. Sabi ni Pastor, hindi rin ganun kadali. Maliban, kasama natin yung Panginoon. Kasi sabi sa akin, Pastor J, hindi kita ilalabas pag-ibigsin hanggat wala kang kapartner. Kaya nag-win ako ng pinangalo. Yung nag-win ako, yung bunga, yung asawa ko, yung bunga ko. Bunga ko, ako na nagpitas. Baka mapitas pang ibig. Pitas ko na. Amen. At kasalukuyang pag-ulit sa gawain ng 9 na taon. Amen. Ang maging 2 anak. Amen. At sa kabila nun, yung mga pagkakataon, minsan, tayo mga lingkod, hindi namin na itatago sa iyo, na minsan, nabibigyan natin yung kami sa sitwasyon ng ministeryo. Minsan, may kalituhan din po kami, may kaluluhan din po kami. Pero salamat, meron tayong mga misis. Basta, sila. Merong mga misis na parang sila po yung tumatakip sa akin. Tumilang tayo pa. Diba? Tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Although yung ibang mga nanay natin ay pinagbili sa dragon. Bilahan. Iba lang, iba. Pero yung mga yan, meron mga words of wisdom yan. Nasa kabila ng kalungkutan, kaguluhan na meron kami. Meron sa aming may mga asawa tayo, Pastor, na tumatapik sa akin. Mas tignan natin yung pangako ng Diyos. Ako salamat sa ating misis. Purihin mo ang Panginoon. Kasi, yung upbringing niya, Pastor, hindi ko lang yung upbringing sa buhay. Sabi ko, paano kaya ito? Nag-uulam kaya ako ng pag-uo? Nag-uulam kaya ako ng ganito? Pag pinakain ko kaya ng piluto, hindi kaya mag-ano ito, mag-sterilize, nakabahan. Pero Pastor, salamat. Kahit ay, ano ba yun? Yung iba, walang pork chop. Sa amin, ketchup. Okay. Masaya kami. Amen. Diba? Pinagtiisan niya siyang nataon, pero hindi mo dahil ketchup. Nakakala ba naging pork chop naman sa siyang nataon na. Pero sa kabila na ganun po sitwasyon po namin na skill. Lagi yung paala sa akin. Di ba tinawag ka ng Diyos? Amen. Di ba alam ng Panginoon na nakikitapat? Hindi niya kayo mababayaan. May mga pagkakataon ko sa aming balita to, pero namomotivate ako, Brad. Salamat, meron tayong mga naman asawa. Salamat sa Panginoon. Amen? Pero kaya nga kayo, di ba? Kung maghanap kayo ng asawa, alam mo,
yung meron, yung ano eh, yung alam mo, makakasama mo, hindi lang sa ginhawa, kundi sa hirap. Amen. Kumbaga, yung sa kabila na nararanasan mo, nandun siya. Siya yung pinaka-supportive sa'yo. Yung asawa ko, ganun, kaya nagkakasalamat ko sa Panginoon. Sabi ko, lagi ako nasa likod mo. Salamat na. Sabi, parang yung nakalaki. So Christ's promise is our hope in the midst of chaos. Amen. That's what it is. Christ's power should be magnified in the midst of chaos. Because there's nothing too hard for the Lord. Amen? Because our Lord is able to move in possible situation. If you notice the storm in Christ, nothing is beyond control. Makikita po natin. He brings peace in the midst of chaos. Yun nga lang, dapat siya mag-magnify. Hindi ka problema kung ganito talaga. Dahil sa akin eh. Hindi po. Kapag meron po tayo nalaman sa problema, huwag mong kalimutan na meron ng bigay na solusyon. Walang iba kundi yung Panginoon. Yung struggle mo ng church na ito sa apat po na taon, naniniwala po tayo meron pong bigat, meron paglaman, meron mga bagay na hindi inaasahan ni Pastor Jan. But still, naniniwala tayo. Kung meron man ang bigay na solusyon, ayun ang kita ni kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos sa iglesia ito. Ako nahapon ako 4 na taon. Sabi ko, Pastor, may kumana kayo. 9 na taon. Bugilis na 4 taon, bugilis ang Panginoon. At sa 4 na taon, hindi kayo yun. Marami siya, nilapit siya talaga ng masindi sa Panginoon yung bakit ko na yun. Pero agad-agad ang Diyos nagbigay ng solusyon. Siguro, sinabi ng Panginoon, Pastor Jazz, dahil hindi ko hiningi yung kabuhang, lupa, yan muna, lupa muna. Siguro ko sa'yo, kung hiningi mo na yung partner, yun ang bagay hindi, pero lupa muna, di ba? Ganun ka kapag. At wala nang ibang ito, kung ito talaga mga pastor, kung di ba't nangyari ko. Siguro maaaring si Pastor Joe sa kanyang pag-aadmi sa 30 years, naniniwala tayo sa 30 years na yun, lagi babang pinitip. Binagit nga naman agad din eh. Ang kwento sa amin ng Pastor Joe, yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Wala naman tayo babagin talaga tao ka naman sa kanya eh. Siya talaga may gawa nun eh. Hindi po sa ating busay, hindi po sa ating talino, trabaho, hindi po. Kung meron talaga sa likod ng ito, kung ba tayo nagtatagumpay sa ating bilang isang wala ng pataya at sa ilan ito, yun ay dahil sa kapangyarihan talaga ng Diyos. Ang salamat. Meron tayong Diyos na Diyos. Amen. Kaya hindi natin pwedeng sabihin dahil sa akin. Yes. Dahil sa kanya. Amen. Talaga ang dahilan. Amen. Christ power should be magnified in the use place. Siya po ang magnified us. Salamat. Ang iglesia nito, wala pa rin itong sentro kung yung pangalan ng Panginoon. Wala pa rin ibang misay kung yung kaligtasan ng kaluluwa. Wala pa rin ibang pinapakita pang totoo kung yung kapangyarihan ng nasa Panginoon. Right? Because Christ's power should be magnified in the use place. Bila ng panguluan, Christ above case. Nasa yung this message. Life may be chaotic, but God never forgives. So Christ was defeated. His presence comfort us, His promise sustain us, His purpose strengthen us, His power deliver us. Amen. God, may paano dito pa sa atin. Amen? Amen. Christ above case. Nawa may pagbabago ito. Meron lang tayo mga hindi maintindihan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Nakakalasan tayo ng nagigitang kaguluhan. Mga bagay din yan nasa may mga unfair na sitwasyon sa ating buhay. Pero huwag mo maging dahilan nyo para lagi mo desisyon. Ayaw ko na. Sana ito pa yung maging dahilan mo para lalo ang sumunod at magtapat sa Panginoon. Tayo mo natin. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan naman sa lahat. Pamamabutan po, kayo po ang may taas at may puri. So,
Ama, kung meron mang unang dahilan kung ba't mo yung tagumpay at magtatagumpay ang ibig, saan po na ito meron po kaming Diyos na makapangyarihan. Maaaring hindi siya ito sa 4 na taon ay naranasan ko ang kaguluhan, matinding pangailangan, kabigatan. Pasalamat kami sapagkat kayo po mismo nagpakita ng iyong kapangyarihan. Ama, sa oras po na ito, sa 4 na taon na alam kong paglilingkod sa iyo, pinihanda niyo po sila sa bagay na mas lalo po sila makikiniwala sa iyo. At sa kabila po naman ng mararanasan po, alam ko na mas lalo yung ipapakita na kayo po ang tanging susunod. Habang lahat ay nakikipagpapakit at pinagulay-gulay ang salita ng Diyos. Kapatid, hindi dahilan ang kaguluhan, kabigatan, kalituhan para lumayo at tumigil sa paglilingkod. Ito ay indikasyon lamang na kinakailangan kumapit at lumapit sa Panginoon. Kapatid, ang paglilingkod ay hindi tratan. Ito'y dahil ng Panginoon. Kung gusto mo si Kristo, hindi ka iniwan mag-isa, huwag namin iparanas ang pagod sa Kanya. Kapatid, sa oras na ito, lahat ko mensahe, may mga pagkakataon sa buhay mo, minsan gusto mo ng minto, lumayo, at minsan ginagawa mo kailan, kabigatan. At hindi mo ilapit at suko ngayon sa Panginoon, lahat yan. Iwala mo, ang bagay na yan, ay inaantay na ng Diyos para bigyan tayo ng kabigatan. At ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras. Salamat po sa pagkakinig ko magpiligan ng isang mensahe na alam ko na kapatibay sa akin para na tayo. Salamat po sa pagkat sa kabila ng maguluhan kayo pinanalimutan ako sa akin. At sa oras na ito, wala po kong ibang tataas na ilan po sa iyo. Muli, Panginoon, ang lahat ng ating dalangin din